Kamusta mga tol? Kumpleto na nga ba ang lineup ng Lakers ngayon mga tol? Nakakuha na rin si Looney Tunes no? At hahabol pa daw si Jordan Kuminga habay tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, balikan muna natin yung dating roster ng Lakers. Last season, ito mga players nila ha. Si Papa Luka, nasa Lakers pa rin si Pogi. Under contract pa yan hanggang 2028 to 2029 season. Tapos si Baby Back Ribs naman, nasa Lakers pa rin. Pumirma siya ng 4 years, $185 million na contract hanggang 2029 hanggang 30 season pa yung kontrata niya. Tapos si Lolo Bron, eto, nagsabi na si Lolo Bron na aalis na siya ng Lakers kasi daw hindi na siya priority ng Lakers At walang communication o offer man kay Lolo Bron Lakers ngayong free agency ha. Kaya ayun, nagtampo na tuloy yung matanda kaya aalis na lang Pero inantay niya muna fully guaranteed yung kontrata nung anak niya si Bronny James bago siya nagsabi na aalis na siya ng Lakers. Tapos ito, si Ruikawa Hachimura, naku po, umalis na nga ng Lakers. Pumirma na to ng 2 years, $28 million contract sa LA Clippers. Team option yung second year ha. Unrestricted free agent kasi to mga tol At yung Lakers mismo yung nag-decision talaga na huwag nilang i-resign ito si Hachimura. Eto, ewan ko kung bakit din nito ni-resign no? Sobrang perfect talaga ng finito kasama ni Luka Doncic Nung regular season, 11.5 points per game yung ginawa nito. Tapos 44.3% sa 3 points, napakataas At nung playoff, sobrang ganda pa ng nilaro nito ha. 17.5 points per game ang ginawa nito sa 10 laro. Tapos napakataas na 56.9% sa 3 points. Ang tindi Laban sa Rockets, yung total nito sa 3 points ha, 17 out of 29. Hayop na yan, napakataas Laban sa OKC, ang total naman niya sa 3 points, 16 out of 29. Hayop, taas pa rin no? Pero yun, nasa Clippers na nga siya ngayon na walang kapalit na asset na nakakuha ng Lakers kasi unrestricted na free agent. Ito si Hachimura. Tapos sa sentro, si Gary Ayton. Eto, matindi. Tinupad na ni GM Rob Pelinka yung request ni Davis Salon no? Na meron siya makakasama ng sentro. Yun, magkasama na sila ngayon dalawa sa Wizards. Eto, trade to mga tol. Ang kapalit nito, si Boy Tigas tsaka dalawang second round picks. Tapos sa backup center naman, si Ajax Hayes. Wala na rin to mga tol. Free agent to, nakakuha ng Utah Jazz, 2 years, $12 million. Tapos, ang best defender ng Lakers dati, si Tatalino, Marcus Smart, wala na rin. Decline niya yung player option niya sa Lakers na 5.4 million. At pumirma siya ngayon sa Rockets ng 2 years, $13 million contract. Ang ganda lang nilaro ito ng playoffs, mga tol no? Lalong-lalo laban sa Rockets, Game 2 tsaka Game 3, parehong 5-6 ang ginawa nito Kaya nanalo pa ngayon Lakers sa Rockets, pero yun, wala na nga, umalis na nga, nasa Rockets na siya. Tapos yung pinaka-shooter nilang player, si Luke Kennard, wala na rin mga tol. Nasa Phoenix Suns na to ha. Pumirma ng 2 years, $13 million contract. Pareho sila ng kontrata ni Tatalino. Maganda rin nilaro nito sa Lakers mga tol no? 8.4 points sa 47.8% sa 3 points. Napakataas. Kahit nung playoffs, 11.5 points sa 47.4% naman sa 3 points. Ang taas no? Pero wala na nga, nasa Phoenix Suns na siya. Tapos si Saudi Arabia mga tol. Eto, nasa Lakers pa tong hype na to. Aba himala, may naiwan pa lang iba no? Under contract pa kasi siya this season, $6 million. Pero next season, unrestricted free agent na rin siya. Tapos si Vandal, pang energy guy ng Lakers mga tol, under contract pa siya actually hanggang next season na. Pero player option na siya next season. $12 million sa Saudi to, medyo mataas no? Pero actually, napapabalita talaga to, actively shopping down Lakers na ma-trade dito si Vandal. Kung hindi nila to ma-trade, baka ang gawin ng Lakers, i-stretch na lang yung contract nito para ma-free up yung salary cap space. At yung salary na yan mga tol, yan yung ginagamit actually ng Lakers na pang-trade para kay Jonathan Suminga na hanggang ngayon di pa nila nakukuha. Tapos si Maxi Cleavage naman mga tol, unrestricted free agent rin to ha. At mukhang walang balak talaga ang Lakers na i-resign siya. Tapos si Dalton Neknek mo naman, under rookie contract pa to mga tol. At team option siya ngayong season, pero yun, kinuha na nga ng Lakers yung team option niya, so sa Lakers pa rin siya. Tapos panguli ang star margarine ng Lakers mga tol, si Bronny James. Eto, medyo busy to ngayon pag-tiktok lagi kasama ni Christine Sampson Ayun, iniwanan tuloy siya ng tatay niya sa Lakers. Under rookie contract pa to mga tol. At fully guaranteed niya yung contract niya this season bago pa siya iniwanan ng tatay niya. So ang natira na lang sa mga dating players ng Lakers mga tol ha, yung kasama sa rotation dati ha, 6 na lang Si Papa Luka, si Baby Back Ribs, si Saudi Arabia, si Vandal, si Dalton Neknek mo at saka si Bronny James. Walang matanda, puro bata talaga yung natira ha. 27 years old si Papa Luka, 28 years old si Baby Back Ribs, 24 Saudi Arabia, 27 si Vandal, 25 si Dalton Neknek mo, at 21 naman si Aura. Ay, like mo hype ka na, tigas na mukha mo, kung hindi na ka pa nanonood, di ka man lang mag-like mag-like ka na!
Now, eto na mga bagong players mga tol ha. Unang-una si Walker Kessler, nakakuha nila ito galing na Utah Jazz via sign-in trade. 4 years, $130 million ang contract na binigay nila dito ha. Nakakuha naman ng Utah Jazz, first round picks 2031 at 2033 at first round picks swap 2028 at 2030. 7'2", matangkad to mga tol, 245 pounds, 24 years old pa lang, 7'5 ang wingspan at standing reach nito 9'5", mga tol, ang taas ha. For comparison lang, si Wembayaman 8 foot ang wingspan niya at 9'7 ang standing reach niya. Lamang lang ng 2 inches kay Kessler. Isa itong traditional center na shot blocker pa at okay naman to sa mga pick and roll eh. Pero bago siya na-injured last year, tumira siya 6 out of 8 sa 3 points, kaso lang 5 games lang siya naglaro last season kasi ang injured eh. Ewan ko lang ngayong season kung magiging 3 point shooting na center na to ha. Complete kabaliktar naman to ng dating center nila sa Gary Ayton, diba? Na puro offensa lang si Gary Ayton pero mahina sa depensa eh. Eto naman, malakas naman to sa depensa pero limited naman ang offensa. Pero malakas naman to sa mga rebounds mga tol. Nag-average pa nga siya 12.2 rebounds per game dati at saka alley-oop trend talaga to mga tol. So most likely, palagi nyo itong makikita, taga-screen ni Papa Luka tsaka baby back sa mga pick and roll. Pangalawa, si Sandro Mamu Ginobili. 4 years, $52 million contract, fully guaranteed, hanep. 27 years old to, isang 6'9 na power forward at center ang laruan na 3-pointer pa. Tumira siya last year, 38.9% sa 3 points sa Raptors. Kung ito yung magiging starting power forward nila, ay malamang siya yung papalit sa pwesto na Rukawa Hachimura. Mas shooter si Rukawa rito, mga tol ha. Pero mas all-around naman to kay Rukawa. Kung depensa naman ang pag-uusapan, better perimeter defender si Rukawa kaysa dito. Pero kung interior defense naman ang pag-uusapan, mas magaling naman do si Mamu kaysa kay Rukawa. Pati sa rebounds, mas okay to kaysa kay Rukawa, mga tol ha. Kasi nga, nagsisentro pa nga to sa Raptors last year eh. Pati sa mga drives, mas okay din siya kaysa kay Rukawa. Pero malamang mangyayari dito, maging spot up shooter to sa corner ng Lakers eh. Pangatlo, si Rick Grimes, 4 years, $60 million contract ang binigay ng Lakers dito. Taas eh, no? 26 years old, 6'5", at dating kakampi ni Papa Luka sa Dallas Mavericks. Ito yung magsisilbing yung 3&D player ng Lakers na most likely palagi nakatambay sa corner at siyang didepensa naman sa best perimeter scorer ng kalaban. Nag-average pa nga ito dati, almost 22 points per game sa 28 games sa Sixers ha. So kaya talaga kumiscore nito mga tol. Kung meron mang ma-injured kina Papa Luka at baby Bakri, malamang ito mag-take over ng scoring nila. Pang-apat, si Kajot Colin Sexton. 2 years, $19 million ang binigay ng Lakers dito ha. 27 years old, 6'3", at energy guy to na point guard na scorer din. Mula rin yung season nito mga tol, more than 15 points per game ang ginagawa nito ha. At mataas talaga ang 3-point shooting niya eh. 4 straight seasons na, around 40% ang 3-point shooting niya. So ito malamang magiging 6-man ng Lakers para meron sila magiging scorer galing sa bench, diba? Kapag nakaupo na si Papa Luka tsaka may back ribs. Panglima, si Looney Tunes, mga tol, nakakuha ng Lakers. 1 year veteran minimum, $3.9 million si Looney Tunes. 30 years old na to mga tol ha. 6'9 to na para sa Judman Pajardo ang katawan, malaaparador eh. Galing to ng Warriors dati mga tol at Pelicans ha. At para sa akin, very good talaga to na backup center kasi pangbalagbagan yung katawan nito eh. Solid sa katawanan to, solid na rebounder din at solid din siya magbigay ng mga screens. For sure magagamit talaga to ng Lakers na taga-screen kina Papa Luka at may backreach, diba? At sanay din naman to sumunod sa mga plays kasi galing ng Warriors dati to eh. Tingin ko talaga magandang pick up talaga to para sa Lakers na backup ni Walker Kessler. Siguro bibigyan siguro to ng Lakers 15 minutes per game, no? Para yung 33 minutes papunta naman kay Kessler. Eh for sure kapag gano'n 15 minutes makakatulong talaga si Looney Tunes para sa Lakers. Commercial, pasok! Pang-anim, si Boy Tigas, Jaden Hardy na nakakuha ng Lakers sa trade kapalit ni Gary Ayton. Malamang maraming di nakakakilala rito mga tol ha. 24 years old na to, 6'3", na dati nakakapi ni Papa Luka sa Dallas Mavericks to eh. Umiiscore pa nga sa Mavericks dati, kaya nga may tawag na ako dyan dati pa si Boy Tigas eh. Pero kung hindi nyo to kilala mga tol, isipin nyo na lang para tong si Miles McBride ng New York Knicks. Scoring guard to na mahilig talaga tumira, buhaya to eh. Last season, 12.6 points per game ang ginawa to sa Wizards ha. At tumira pa siya 42% sa 3 points sa 25 games sa Wizards, mataas ha. 6 na 3-point attempts per game ginagawa niya ron eh. 2.5 doon pumapasok. So itong si Boy Tigas tsaka si Kajot, silang dalawa malamang magiging scoring duo ng Lakers off the bench. At pang-pito, yung rookie ng Lakers, si Cameron Diaz-Carr. 21 years old, 6'5". Nakakuha nila ito bilang 24th overall pick sa draft. Scorer to mga tol ha, shooter pa, dunker pa. Meron tayong breakdown nito kung gusto nyo talaga makita yung mas detailed pa na explanation kaysa dito. Kung spot-up shooting lang pag-usapan, tingin ko baka siya pa nga yung best spot-up shooter ng Lakers ngayong season eh. So yan mga tol, yung 7 players na naging kapalit ng mga nawala sa Lakers. Ang kapansin-pansin na kulang dyan, parang walang backup na power forward eh, no? Parang isa lang kasi yung power forward nila ngayon, si
Mamo Ginobili lang eh. Meron naman silang tatlong big, si Walker Wrestler, si Mamu, tsaka si Looney Tunes. Kung tutuusin yung tatlo na yan mga tol, enough na talaga yan para paghatian nila yung total na 96 minutes para sa power forward tsaka sentro. Tig 32 minutes silang tatlo. Pero hindi na may bababad ng ganun katagal si Looney Tunes eh. So kung sakaling makakuha ng Lakers si Jonathan Suminga mga tol, hindi ako magtataka kung biglang power forward ang laro niya dito sa Lakers. At siya pa nga yung maging 6 man ng Lakers ngayong season. Ang malamang na mangyari kapag ganon, mapapasama siya sa rotation ni Bibi Backliff tsaka ni Papa Luka. Silang tatlo yung magkakagrupo ha. Palaging dalawa sa kanilang tatlo yung nasa loob palagi para sa Lakers para palaging meron dalawang main attackers ang Lakers sa loob na tagadala nila ng bola sa mga pick and roll. At saka puro bata ng Lakers, puro 24 hanggang 28 years old eh, no? Si Looney Tunes lang 30 years old eh. Tapos mas balance na talaga ang Lakers ngayon. May mga scorers, may mga spot up shooters at may mga defenders. Kung ako tatanungin mga tol ha, mas gusto ko itong lineup na to kaysa last year eh. Kasi last year puro offensive player nasa kanila, diba? Tapos meron pa silang kasama matanda na Takwareds na. Basta wala si Lolo Brown, mas okay na talaga yung para sa akin. Okay na pakimas, malay kayo, makita rin Lolo Brown.